Mapagpalang araw po, no? Ayun ay araw ng Sabado. Sa Sabado, tayo po ay namamasyal dito. Pinatay Yogos upang ang salita ng Diyos ay ating mapapakinggan. Ano po? Kasi po, napakahalaga nito. Ito po walang kasing halaga. Priceless, ika nga. Ang salita ng Diyos. Hindi po siya nabibili. Hindi siya napupulpusasan. Ito po ay natatalakay, nababanggit, nababasa mula sa kasulatan. At ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Sapagkat tayo po merong kaluluwa. O inner body kung tawagin. Meron tayong outside body, meron tayong inner body. At pagka ganitong gathering ang ginagawa natin, ang nakikinabang po ay ang inner body. Ako. Pero bago tayo magsisimula, tayo muna ikakanta. Siyempre. Yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kakanta po tayo ng kay buti-buti mo, Panginoon. Ano? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, iyong kaway kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, iyong kaway kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos amin nagmamahal. Mabuting Diyos amin nagmamahal. Santa Panginoon Diyos, samahan mo kami sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan, upang kami po makinabang na luhusan sa iyong salita. Sapagkat ang salita mo, ang aming pagkain at kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sino ang Jesus ng Biblia? Alam niyo po, maraming mga nagtuturo ng Jesus ng Biblia. Pero iba't iba po kanilang pagtuturo kung sino ang Jesus ng Biblia. Yung iba naniniwala sila, siya daw yung tatay, siya na yung anak, siya pa rin ang Espiritu Santo. Hindi po ganyan ang Biblia. Ngayon natin papaksayin, pag-aaralan, babasahin kung sino ang Jesus ng Biblia. Dito sa San Lucas 19:27, ating titignan ang Jesus ng Biblia. Opo, pagbasa po. 19:27. Basahin na. Opo. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na akong maghari sa kanila, dalhin niyo sila rito at papatayin kaharap ko. Amen. Maliwanag po ang Jesus ng Biblia, siya po yari. Alam niyo po yung kasabihan, utos ng hari hindi mababali. Alam niyo po sa kasaysayan sa Lumang Tipan,
makapangyarihan ng mga hari. Kagaya ni Haring David. Ano po? Makapangyarihan ng mga hari. Parang presidente. Sa Pilipinas naman, presidente. So, pag nagsalita po presidente, hindi pwedeng pakialaman. Presidente siya. Pero dito sa Biblia po, sabi ng Yesus ng Biblia, may mga tao pala na hayo maging hari sa kanila si Yesus. Ngayon, ang kanilang magiging kapalaran po, kamatayan. Ang kanilang magiging kapalaran ay kamatayan. Kapag hindi mo ginawang hari ang buhay mo, ang Panginoong Yesus. Kaya kung gusto mong huwag aantong sa kamatayan, kailangan gawin mong hari ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Ayun, sino yung mga sinasabi ni Jesus na ayaw maghari? Natural, yung hindi po mananampalataya sa Kanya. Yung hindi mananampalataya sa Kanya. Kasi po, pag mananampalataya ka po sa Kanya, kikilalanan mo si Jesus bilang hari ng iyong buhay. Ayun, meron bang tao mga hindi sumasampalataya sa Kanya? Meron po sa Biblia. Alam niyo kung anong tawag ni Jesus sa kanila? O Tatay Ogos 1:8. Nung nangangarit po ang Panginoong Yesu Kristo dito sa ibabaw ng lupa, yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya, na hindi nagsisampalataya, 1:44. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila ay ganito. Sa 1:43, 44, 45. Yan. Ito po yung mga taong ayaw maging hari si Jesus sa kanilang buhay. O yan, sige po, basa na po. Bakit hindi nyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito dahil sa ayaw nyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto nyo ngayon gawin ay kung anong gusto niya. Sa simula pa lang ay mamatay taon na siya. Hindi siya umalik sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at ayo ang ama ang kasinungalingan. $45 po, Tayo Ogos. $45 po. Ay nyo naniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo? Tama na ba yun? Opo, hanggang 45 lang. Ayan. So, ang mga hindi mananampalataya po sa Panginoong Yesus ay mga kambing. Sila po ituturing na mga kambing. Sila po ay mababasa natin sa Mateo 25:41. Ito po ang magiging kapalaran nila pagdating ng araw. Halimbawa, namatay po sila, hindi sila nakapagsisi. Hindi sila nakapagbalik loob sa Diyos. Ano po? Yan ang sasabihin ng hari sa kanila. Sige
Sige po tayo, Gos. Sabi naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan. Kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na ilahanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampo. Yan. Ito po yung mga hindi naniniwala kay Jesus sa aral at turo niya. Ang magiging kapalaran nila, walang iba po kundi sa impyerno pagdating ng araw. Tingnan nyo po sa verse 31 kung sino po nagsasalita dito sa Mateo 25 pa rin. Basahin nyo lang yung 31, Tatay Ogos. Ano? Para makita natin kung sino nagsasalita dyan. Okay? Yan, 31 lang tayo, Ogos. Sa mahiwal ating pagdating ng anak ng tao, kasama ng lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kawalakian. Yan. Ari ang tawag dito. Ari. Darating ang anak ng tao bilang ari. Sino yung ari na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya yung mga tao hindi po naniwala sa turo't aral ng ating Panginoong Yesus, yan po ang magiging kapalaran nila. Kasama po si Satanas doon sa apoy ng impyerno. Yun po yung kamatayan na tinutukoy sa Lucas 19:27. Dalhin nyo sila rito at patayin sa harapan ko. Hindi po papatay ng kagaya ng pagpatay ng tao, gumagamit siyang baril, gumagamit siyang anumang bagay na matatalim. Hindi po. Yun po ay impyerno. Kaya yung mga tao po dito sa ibabaw ng mundo, pag dumating po ang kanilang takdang panahon at hindi po sila nakapagsisi, hindi sila nakapanumbalik sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila kay Jesus. Mismo ang Panginoong Yesus po ang maglalagay sa kanila sa apoy ng impyerno kasama po si Satanas. Tandaan nyo po yan. Kung yung matatandaan yung binasa ni Tatay Ogos sa 1844, ulitin mo nga, 1844, Tatay Ogos. O yan, basa po. Ang Diablo ang iyong ama at ang gusto niyo gawin ay kung ano ang isin. Simula pa lang ay mamatay tao na siya. Hindi siya kung umalig sa katotohanan kailan. Yun lang. Ulit po po, may kasunod yung Tayo Ogos. Sapagkat walang buwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsalita siya ng kasalulinganan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. O, ano sabi ni Jesus? Ang ama ninyo ay ang Diablo. Kaya yung ama nyo, ang Diablo, at kayo, sama-sama kayong ilalagay ng impyerno ng ari. Yan ang magiging kapalaran po ninyo. O, kaya kung hindi pa po nyo sinusuko ang buhay nyo sa ari ng Biblia, sa Jesus ng Biblia, isuko nyo na po, kusapin nyo yung Diyos. Makiusap kayo na sana pagharian kayo. Tingin ninyo ang tulong niya.
sapagkat naparito po ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa ating mga kasalanan. 1:16, Tatay Ogos. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen. Ayan po, maliwanag. Hindi po pinapunta ang anak ng Diyos dito sa mundo natin kinalalagyan para parusahan po tayo. Kung tutusin, talagang paparusahan lang tayo ng Diyos eh. Hindi naman tayo karapat dapat sa Kanya eh. Makasalanan tayo. Kaya nararapat lamang na parusahan tayo ng Diyos, pero hindi. Minahal pa rin niya tayo. Sa kabila ng tayo po hindi kaibig-ibig. Inibig ng Diyos. At dahil nakita ng Diyos, wala tayong kakayahan upang mapatawad ang kasalanan natin. Ang ginawa ng Diyos, pinadala po ang anak niya dito sa lupa, ipinanganak ng babae, si Maria, upang siya po ang magdusa at maghirap sa kamatayan sa krus, para lang po matubos ang ating kasalanan. Hindi po naparito si Jesus para parusahan tayo, kaibigan. Hindi. Naparito si Jesus para iligtas tayo. Napakaganda po ng pribilehiyong binibigay ng Diyos. Iligtas tayo. Saan tayo liligtas? Doon sa parusa. Ang parusa po ng Diyos, impyerno. Kagaya na nakasulat doon sa binasa ni Tatay Ogos, yung mga hindi sumasampalataya, yung hindi naniniwala sa Kanya bilang hari ng Kanyang buhay, sila'y dadalhin sa impyerno kasama ang kanilang tatay na si Satanas. Nakakatakot di po ba? Kasi pag nandun na po sa impyerno ang tao, hindi na po siya pwedeng ilipat. Baka iniisip ninyo, kasi may mga libro kasing mababasa na sinasabi, pag ikaw ay nasa pagdurusa, yung nalalabi mong buhay, mahal sa buhay dito, ipagdadasal ka nila. Para naman pagdating ng kamatayan nila, sila naman ang ipagdadasal. Hindi po totoo yan. Hindi po tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga patay pinagdadasal pa. O yung mga patay dinadasalan pa. Ano po? Hindi po ipinag-uutos yan. Antichrist po ang turo yan. Laban kay Kristo ang turo na yan. Kaya kung meron nagsasabi po sa inyo, ipagdadasal po naman kayo. O ipagdadasal kita. Huwag kang maniwala, kaibigan. Kaya dahil hindi totoo yun. Sapagkat hindi po yun ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, sumampalataya lang po tayo sa Panginoong Yesus. Okay na tayo. Napakasimple, di po ba? Ba't kailangan pahirapan pa natin ang ating mga sarili? Ayan, binasa ni Tatay Ogos, oh. Hindi pinadala ang anak ng Diyos dito sa lupa upang parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Po, iligtas, hindi parusahan. Pero kung namatay kang hindi ka nakapagsisi, kaibigan, sad to say, parurusahan ka ng Diyos pagdating ng araw. Po, awit naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw
sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag imuti na may Diyos tayo nagmamahal. Kaping sa ating pagsuyo, atin ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag imuti na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa, binusog mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Palain mo po kayo ng iyong salita. Ang bawat isa, Malambag naman kayo, Rita. matanda man o bata, pare-pare po may kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, merienda time muna tayo, no? Ano, tinitignan ni tatay yung ninanay. Yan ang merienda. Pagka mga pulis nakakahuli sa'yo, grabe. Makakalis. Yan kayo. Birthday mo? Mga tinawag namin. Merienda time. Oy, dito kayo, oy. Ito po ang nakahandang merienda namin. Palabok. Ano ba ito? Donut. Baka nang bago dito. Salamat, Panginoon Diyos, sa binigay mong merienda sa amin. Hindi mo lang kami binusog sa pang-espiritu, ng pagkain pang-espiritual, tubusogin mo kami sa physical. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan po ay pinag-ahanda ni Nanay Clarita. Ayan po. Nagkuhanan na kayo, oy. Siya po ang may bahay ni Tatay Yogos. Siya po ang naghahanda ng merienda rito after ng Garden Bible Study or Bible Study. Yan. Ito naman po yung mga hapon niya. Ano? Yan. Biyaya ng Diyos po yan. Kung saan na kayo nagtinapay, wala Kape na. pa. Kape. Palabok with kape. Merienda time. God bless us all. Bye.